Diretsahan talakay naman tayo. Kasama si GMA Resident Analyst Professor Richard Heydarian. Dalawang malaking issue ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Russia at ang umano'y pagbabanta ng giyera ng China. Magandang umaga po sa inyo, Professor Heydarian. Magandang umaga, Cara. Okay, Prof, unahin po muna natin yung Russia visit ni President Duterte. Una sa lahat, gaano ba kahalaga ang ugnayan natin sa Russia? Ano bang makukuha natin sa kanila at ano naman ang pakinabang ng Russia sa atin? Well, unang-una, sa ngayon medyo mababa yung antas at saka yung kalidad ng relasyon natin sa Russia, no? So, ang ginagawa ni Duterte dito ay to get the ball rolling para medyo ma-normalize yung ating bilateral relationship. Well, unang-una, ang Russia ay top 2 biggest exporter ng mga armas sa buong mundo, no? So, ang pangunahin na objective dito ni Pangulong Duterte pagdating sa Russia ay kumuha tayo ng mga armas. Kasi ngayon, 75% ng ating mga armas galing sa Amerika. So, napaka-over-concentrated siya. At yung Russia known as source ng mga relatively affordable na armas na may kalidad din. So, pwede tayo kumuha ng mga armas sa kanila. Kasi may maraming issue dyan. Unang-una, ano yung financing? Kasi dapat maglo-loan din ng Russia sa atin. Hindi tayo pwede bumili lang basta-basta at limitado yung resources natin. Pangalawa, yung configuration. Maraming armaments kasi natin, Western, so hindi mo pwede kaagad itugma dun sa Russia. Kunyari, hindi mo pwede ilagay yung Apple at Samsung sabay-sabay, no? At of course, pangatlo, mukhang so far, magsimula muna tayo na slowly. Hindi siguro kaagad yung mga tanke, mga missile-guided, precision-guided missiles. Siguro ang mga bibilin natin ngayon, mga drones, mga firearms na hindi natin mabili sa Amerika dahil sa ating disagreement ukol sa issue ng karapatan pang tao. So, yun yung unang bagay. Pangalawang bagay, yung trade natin. Pagdating sa Russia kasi yung trade natin, napaka-imbalance. Nag-export tayo ng around $40 million lang sa kanila habang sila nag-export sa atin ng around $300 million. So, mga $200 million yung ating deficit sa kanila. So, dapat itaas natin yung ating export sa Russia at yung Russia ay malaking ekonomiya na pwede mag-accommodate ng more Filipino exports. At yung pangatlo, yung issue dito, yung oil. Ang Russia kasi ay second biggest exporter ng oil sa buong mundo at saka biggest exporter ng natural gas. At tayo, of course, wala tayong sapat na hydrocarbon, oil and gas resources dito sa Pilipinas. So baka pwede tayo bumili sa Russia with affordable cost. So maraming pwedeng pag-usapan dito sa ating relasyon sa Russia. At so far kasi napaka-untapped at anemic yung relation natin with Russia. So at least man-normalize natin ng konti. Okay, Prof, usapang China naman tayo. Ipinaliwanag na ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na friendly naman daw ang naging pag-uusap ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. At kanina nga po narinig natin ang paliwanag ni Philippine Ambassador to China Chito Santoromana. Something got lost in the translation daw. So, dapat pa rin ba tayo maghain ng diplomatic protest? Paano ito makaka-apekto sa bilateral talks? Well, I mean, una-una pagdating kay Pangulong Duterte, dapat sisiguraduhin natin na tama yung sinasabi niya. So, gusto ko makita yung categorical denial galing sa China. Parang wala pang categorical denial galing sa China. Ang nakita lang natin dito ay either dine-downplay ng China or nagkakaroon ng reinterpretasyon mula sa ating ambassador si Chito Santoromana or dismissal pagdating kay Foreign Secretary Alan Cayetano. Dapat ang China, klaruhin niya na never nangyari yun. Pangalawa, dapat medyo ingat din si Pangulong Duterte kasi ang diplomacy ay mahalagang subtlety, no? At saka yung confidentiality. Hindi dapat lahat ng pinag-usapan sa mga diplomatic talks ilalabas mo sa public, no? Mahalaga yon. So, unfortunately, si Pangulong Duterte minsan masyado siyang honest. So, ito ay baka magkaroon ng negative na epekto sa ating ongoing diplomatic talks. Kasi sumabay yung announcement ni Duterte dun sa pagsimula ng bilateral consultative mechanism, nung unang high-level institutionalized dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China. So yung timing ay hindi rin perfect. Pero para sa akin, siguro ang issue dito ay gusto talagang ipakita ni Pangulong Duterte sa mga sambayanan Pilipino ay ang choices natin dito ay dalawa lang. Either maghanap tayo ng kompromiso dyan sa West Philippine Sea at wag muna natin pilitin yung issue ng arbitrasyon or mag-risk tayo ng giyera. Para sa akin, medyo artificial tong binary options na yan. May third option po tayo, ang tawag dyan, resistance, strategic resistance. At ito yung ginagawa ng Vietnam, South Korea, at Malaysia. Pag nakita natin yung mga ibang bansa, may problema din sila sa China. Sigurado ako yung China nag-subtly ng threaten sa kanila, pero ang position nila ay klaro. Mag-usap tayo, pero ang red lines natin dito ay klaro din. So I think yung Pilipinas
Pilipinas dapat, hindi tayo ma-confine lang sa two options of either war or kompromiso. Dapat mag-resistin tayo. Kasi so far, wala pa tayong nakitang konkretong concessions galing sa China dyan sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat sa inyong pananaw, Professor Richard Haydarian, ang resident political analyst ng GMA.